Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ginang Bernadette Quirino. Sabi niya, congratulations my Kimpaws Awards. Winning nyo, wish you lots of lucks. Di ako nagkamali sa pag-idol ko sa inyo, may Kimpaw. Lagi ko kayong ipinagdarasal anuman ang inyong gagawing project. Nandoon ang fully protection ni Lord. Ang saya ko, walang sukat kalagyan, ang saya-saya ko talaga sa inyo. Kaya kahit anong pangbabash nila sa inyo, di ko pinapansin. Magsasawa din sila sa kakabash sa inyo. Keep safe always, my Kimpaw. Thank you, Lord. Thank you, Miss Dries, always ayuda. God bless us all. Maraming salamat sa komento, Ginang Bernadette Quirino. Yes, tama po kayo dyan, no? Hayaan nyo lamang po at huwag nyong pansinin yung mga bashers na yan dahil alam naman natin na wala po silang ibang sasabihin kay Kim and Paolo kundi masasakit na salita at mga pambabatikos lamang. Kaya ang mas maigi, wag na nating pansinin at huwag tayong mag-engage sa kanila. And tama po kayo, hindi tayo nagkakamali ng sinusuportahang artista, Kimpaw or si Kim and Paolo Abilino. Kasi deserve po nila yung mga blessings na nakukuha po nila. Kasi mabait sila, down to earth, and syempre marunong pong makisama. So maraming salamat sa komento, Ginang Bernadette. God bless at mabuhay kayo. At ang pangalawang komento naman ay mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good PM Dries TV, mostly all your bloggers are seniors. But I am here again giving my comments regarding them. So many has crush on them sa Kimpaw. Si Kim ay talagang madaming nagkaka-crush at ganun din kay Paolo. Meron si Julia Barreto at mayroon pang isa. Nakakalitin na sanay di sila magbago sa bawat isa kasi kami ay malulungkot na naman para sa kanila. Congratulations to both of you as winners of that awards held last September 4. These are all vlogs by bloggers are legit. Kayo at si ang parati kong sinusubaybayan. Ang mga vlogs nyo, hopefully di na sila magbago at kahit di pa sila magpakasal para enjoy mo ng buhay nilang dalawa, for their future naman yung ginagawa nila. There's aalis daw silang dalawa ni Darren at Kimi sa Showtime. Totoo ba ito? Sana iwag aalis si Kimi sa Showtime. Sana ituloy-tuloy ang pag-host niya sa Showtime habang wala pong taping sa Alibay at yung pag-guest niya sa ASAP. God bless us all. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag, ano? So unang-una, lilinawin ko lamang po yung inyong katanungan na alis daw si Kim Chiu at si Darren sa It's Showtime. So wala po akong nababalitaan na mangyayari po yan. Dahil ang pagkakaalam ko, si Kim Chiu po ay regular host ng naturang noontime show. At kung mawawala man siya dito dahil yon sa mga project na gagawin niya. Like Alibay na kung saan ay nagkakaroon sila ng lock-in taping sa Cebu na talaga namang umaabot ng 1 buwan bago po siya makabalik dito po sa Manila. Kaya I think fake news lamang po yung pag-alis na bali-balita ni Kim and Darren sa naturang noontime show. Kasi si Kim Chiu lamang po ang inaabangan madalas ng mga seniors natin at ng iba pang mga fans. Kaya malabo po na alisin or umalis si Kim sa It's Showtime. And wag na lang din po kayong maniwala, Ginang Norma Dayag, sa mga nababasa po ninyo sa mundo ng social media kasi alam naman natin na napakarami pong fake news na nagkalat dito. May stress lang po kayo
kapag pinagtutuunan nyo po yan ng pansin. Okay? So maraming salamat sa inyong komento. God bless at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito at unahin nating pag-usapan itong updated po na result by point ng Gawa Dangal Filipino Award. And top favorite love team, nangunguna pa rin ang Kim Pao, 1,796,010. So, ang pangalawa, JM Piang, Dasbia, and Kyrene. And top favorite leading men naman po si Paolo Abilino na merong 951,240. Sumunod, Dustin Yu, Kelvin Miranda, Will Ashley. At ang top favorite leading ladies naman, syempre Kim Chu, merong 263,730. Grabe, iba talagang sumuporta ang mga Kim Pao fans, no? Talagang kahit saan susuporta sila basta for Kim and Paolo Abilino. Next topic naman, pag-usapan natin mga ka-Kim Pao ang tungkol dito sa dumating po na trophy ni Chinita Princess para po yan sa natanggap niyang award for Best Host Award. So ayan po mga ka-Kim Pao, binida po ni Chinita Princess, hawak-hawak niya nga po yung kanyang award na napanalunan. Grabe, no? Talagang binabaha po ng mga awards si Chinita Princess. And syempre, ganoon din si Paolo Abilino. And kanina nga po mga ka-Kim Pao, present na naman si Chinita Princess dito po sa It's Showtime. So, grabe, no? Lagi po tayong pinapasiya ni Kim Chu dito po sa It's Showtime. So, enjoy nyo na lamang po ang pagkakakita nyo kay Kim araw-araw. Dahil sa mga susunod na linggo po ay babalik taping na naman sila para po yan sa taping po ng The Alibay. Pupunta ulit sila ng Cebu for third cycle. Magta-third cycle na, no? Pero hindi pa rin nila inilalabas yung trailer po ng The Alibay. Marami nga po ang nagtatanong kung kailan daw ito ilalabas ng Dreamscape. So wala din po tayong idea kasi sa pagkakaalam ko dapat ilalabas nila yan nung bumabagyo, 'di ba? Kaso nyo nga po na udlot kasi nga yung atensyon ng mga tao, syempre nakatutok po yun sa bagyo, sa kalamidad. 'Di ba? Ewan ko lang bakit hanggang ngayon hindi pa rin po nila inilalabas yung trailer ng The Alibay. So, ang nakikita kong rason mga ka-Kim Pao, siguro talagang pinupulidan nila yung editing ng bawat eksena ni Kim and Paolo Abilino. Kasi, syempre, pag maganda po yung pagkaka-edit ng mga eksena nila, Kim and Paolo Abilino, mas exciting at kapanapanabik po ang magiging series ng The Alibay. Kaya antayin nyo na lamang yun mga ka-Kim Pao dahil mas pasabog at mas matindi daw ito doon sa linlang na kung saan talaga namang kinabaliwan din po ng marami. Mas matindi daw po itong The Alibay mga ka-Kim Pao, and hopefully bago matapos ang taong 2025 ay maipalabas na po sa telebisyon ang series ni Kim and Paolo Abilino. So anong say nyo dito? Please comment down below.